Because you did something and you proved that you're actually a human being. Take a look at this. Walang ideya si Steph Curry na ang isang maliit na kilos ng kabutihan ay maaaring magdulot ng napakalalim na epekto sa buhay ng isang tao. Isang gabing malamig ng di-karaniwan ang bumalot sa Bay Area noong Nobyembre. Parang walang awa ang lungsod. Matapos ang isang matinding ensayo, kasama ang Golden State Warriors, pauwi na si Steph. Bagaman tanyag at may marangyang sasakyan, mas pinili niyang dumaan sa mas tahimik na mga kalsada upang maiwasan ang atensyon. Hindi niya alam, ang simpleng desisyong ito ang magbabago sa takbo ng isang buhay. Sa gitna ng kanyang pagmamaneho sa palikulikong daan, may napansin siyang kakaiba. Isang babaeng tila balisang nagpapasaklolo sa gilid ng kalsada. Bukas ang hood ng kanyang sasakyan at ang singaw mula rito'y tila isang desperadong SOS signal. Maraming sasakyan ang dumaan, ngunit walang ni isa ang tumigil. Hindi niya magawang ipagwalang bahala ito. Sa loob-loob niya, itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Hindi lang ito isang simpleng kabutihan. Itinadhana ito, huminto si Steph. Ibinaba niya ang bintana at nagtanong, "Kailangan mo ba ng tulong?" Tumango ang babae halatang balisa. Si Elena, isang inang mag-isang nagpapalaki ng anak, ay pauwi mula sa pamimili nang biglang tumirik ang kanyang sasakyan. Wala siyang signal sa kanyang cellphone, kaya hindi siya makatawag ng saklolo. Bagaman inamin ni Steph na hindi siya bihasa sa pag-aayos ng sasakyan, sinubukan niyang silipin ang makina. Makalipas ang ilang minutong pagsusuri, napagtanto niyang hindi niya ito kayang ayusin. "Hatid na lang kita pa uwi. Pagkatapos, titingnan natin kung paano maaayos ang sasakyan mo," mungkahi niya. Nag-alinlangan si Elena. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ngunit dahil sa tapat ng ngiti ni Steph at mabuting loob, unti-unti siyang nakumbinsi. Kinuha niya ang kanyang mga pinamili, isinara ang kotse, at sumakay. Sa loob ng sasakyan, tinanong siya ni Steph, "Saan ka ba banda?" "Mga 15 minuto pa mula rito," sagot ni Elena, habang kinukuskos ang kanyang mga kamay upang magpainit. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. "Hindi mo naman kailangang huminto, karamihan, didiretso lang." Ngumiti si Steph. "Hindi ko kayang hayaan ka lang doon. Lahat tayo, minsan, nangangailangan ng tulong." Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang bagay. Nabanggit ni Elena na ang kanyang anak na si Max, na 7 taong gulang, ay sobrang mahilig sa basketball, lalo na sa Warriors. Idolo niya si Steph Curry. Masayang kwento ni Elena. Hindi alam kung sino talaga ang nasa tabi niya. Ngumiti si Steph, ngunit hindi nagsabi ng kanyang pangalan. Hindi siya mahilig magyabang sa kanyang kasikatan. Sa halip, nagbigay siya ng ilang payo sa basketball na ikinatuwa ni Elena. Pagdating sa bahay ni Elena, muli siyang nagpasalamat at nag-alok na bayaran si Steph. Ngunit umiling ito. "Ang pamahalaga, maalagaan mo ang anak mo," sagot niya. Iniabot niya ang kanyang contact number bago umalis. "Sabihan mo ako kung may maitutulong ako sa sasakyan mo." Kinabukasan, tumanggap ng tawag si Elena mula sa isang towing company. Nagulat siya nang malamang pinaayos ni Steph ang kanyang sasakyan at binayaran ang lahat. May iniwang sulat sa kanya, "Ipasa mo ang kabutihan kapag kaya mo." Damang-dama ni Elena ang bigat ng kabutihang ito. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok bilang isang solong ina, ito ay tila isang lifeline, isang saklolong hindi niya inaasahan. Ngunit hindi pa rin niya alam kung sino talaga si Steph Curry. Sa kanya, isa lang itong mabuting estranghero na nagbigay ng tulong nang walang hinihinging kapalit. 3 taon ang lumipas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ni Elena, ang kanyang anak na si Max, na ngayon ay 10 taong gulang, ay patuloy na nangangarap tungkol sa basketball. Araw-araw,
Nagpa-practice siya sa labas ng kanilang bahay. Sumisigaw ng pangalan ng kanyang idolo, Steph Curry. Sa kabila ng mga nagdaang taon, hindi pa rin nalilimutan ni Elena ang estrangherong tumulong sa kanya noon. Ngunit wala siyang paraan upang matuntun ito. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa Golden State Warriors. May inorganisang charity event para sa mga solong magulang at isa sa kanyang mga kasamahan ang nagbahagi ng kanyang kwento. Napagpasyahan niyang dumalo. Sa gabing iyon, sa harap ng maraming tao, inilahad ni Elena ang kanyang kwento kung paano siya natulungan ng isang estranghero 3 taon na ang nakalilipas. Hindi niya kailangang huminto, pero ginawa niya at wala siyang hiniling na kapalit. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit sa harap mismo ng entablado, isang taong may pamilyar ng ngiti ang mas malakas na pumalakpak kaysa sa iba. Si Steph Curry. Matapos ang programa, isang banayad na topic sa balikat ang naramdaman ni Elena. Pagharap niya, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Naalala ko ang kwento mo kanina, ani ng lalaki. Inspirasyon ito. Nagpasalamat si Elena, ngunit hindi niya pa rin matandaan kung saan niya ito nakita. Mags, Steph? At doon, bumalik ang lahat ng alaala. Nanlaki ang mata ni Elena. Ikaw pala yun? Tumango si Steph, natatawa. Hindi ko kayang iwan ka lang doon, Elena. Napahinto siya. Ang lalaking tinatanaw niya bilang isang huwarang atleta ay siya ring estrangherong tumulong sa kanya noong siya'y nangangailangan. Lumipas ang ilang taon at naging mas malalim ang ugnayan ng pamilya ni Elena kay Steph. Inimbitahan niya si Max sa isang laro ng Warriors at dito natupad ang pangarap ng bata, makita ng personal ang kanyang idolo. Ngunit higit pa sa laro, ang tunay na aral ay ang kapangyarihan ng kabutihan. Ang simpleng kabutihang ipinakita ni Steph noon ay nagbunga ng mas malawak na epekto, hindi lang sa buhay ni Elena, kundi sa maraming iba pa. Dahil, sa huli, ang kabutihan ay hindi natatapos sa isang gawa lamang. Ito ay isang alon na patuloy na lumalawak. Bumabalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan.